Hinamon ng pamahalaan ang mga kapitan ng barangay sa Metro Manila na ilatag ang kanilang plano at tumulong sa pagpapatupad sa ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Mula sa Maynila, nasa telepono si Mai Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, Mai. Floor, pinutulong ng DENR, DILG at ilan pang ahensya ng pamahalaan ang mga punong barangay sa Metro Manila upang bigyan ng hamon sa pagpapatupad ng mga alituntunin para sa tuluyang paglilinis ng mga estero na pinagmumulan ng basura sa Manila Bay. Nakipagdialogo nga kanina ang mga barangay chairman kay DENR Secretary Roy Simatu at ilan pang opisyal para sa konsultasyon ng mga kinakaharap nilang problema sa pagpapatupad ng clean-up sa mga barangay. Ayon kay Simatu, tungkulin ng mga barangay chairman na siguruhin na may lilinisin ang mga estero, may malinis na daluyan ng tubig at regular ang pagde-deploy ng garbage trucks para sa pagpapanumbalik hindi lamang ng ganda ng Manila Bay kundi ng mga lugar sa paligid dito. Floor, may 7,500 barangay sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A. Matatanda ang naglabas si DILG Secretary Eduardo Año ng Memorandum Circular Number 2019-09 na nagbibigay ng mandato sa mga punong barangay na maglinis ng mga estero. Pero ayon kay DILG Yusek Epimaco Dinsing, nasa 30% lamang ang sumusunod sa naturang memo circular. Ayon sa DILG, sakaling hindi sumunod ang mga punong barangay sa naturang circular ay maaari itong gawing basihan sa paghahain ng kastong administratibo at maaaring humarap sa suspensyon o pagkakatanggal sa serbisyo. Yan muna ang latest. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Mai Bermudez, nagulat mula sa Maynila. Umaabot sa mahigit 50,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Philippine National Police at PDEA sa buy-bust operation sa Kamalig, Albay kagabi. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Nasa kustodiya na ng mga pulis si Richard Paul Roa, tubong Ginubatan, Albay matapos mahulihan ng ilang pakete ng hinihinalang shabu sa barangay Ilawod, Kamalig, Albay kagabi. Ayon sa PNP Kamalig, hindi umano ito tumigil sa paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga. Isang buwan din itong under surveillance ng mga pulis dahil sa madalas na paglalabas-masok sa bayan ng Kamalig kahit 10 oras na ng gabi. Nang makumpirma ang ilegal na gawain, ay agad na nagsagawa ng buy-bust operations ang PNP Kamalig kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency. Tinatayang nagkakahalaga ng 55,000 piso ang nakuhang droga sa sospek. Sa nakuha po namin sa kanya na isang bulto, sobra, siguro pwede na rin po natin siyang i-consider na malaking isda po. Sa tala ng PNP Kamalig, pang-siyam na si Roa sa nahuli na may kaugnayan sa malaking halaga ng ilegal na droga ngayong taon. Mahaharap si Roa sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Kamalig, Albay. Dakong butang ang kooperasyon ug suporta sa matag usa para sa luwas ug hapsay nga eleksyon karong May 2019. Tungod niini usa ka unity walk ang gipahigayon sa Cebu City niadtong Sabado, nga giapilan sa libuan ka mga individual gikan sa government ug non-government organizations. Nagmarcha kini gikan Kapitolyo padulong sa Police Regional Office 7. Paimi kay nata diri tanan nagsinabdanay o nagkadungan para sa hapsay o malinawng eleksyon. Walay laing magtinabangay, tama si Malo, kita-kita lang. No? Dili na tumasahan to ibang lugar na may mubantay sa tuwa. So kita magsinabdanay, magbinantayay kung naamay. Lakip sa mga niapil ang DepEd, DILG, PDEA, COMELEC ug uban pang regional offices sa Central Visayas. Kaisa po ang grupo ng Ang Dating Daan or MCGI sa ligtas at mapayapang halalan sa buong Kabisayaan. Nianimi para mo suporte sa Unity Walk, peaceful election para sa tanan, mo na naata karon para i-present ang atong kada-kada nga mga organization para sa paghiusay sa tanan, para peaceful tanan. Nagpakita sab og suporta ang mga estudyante sa Cebu-based universities og religious groups apil na ang Members Church of God International.
Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Tumaas ngayong taon ang kaso ng sunog sa Butuan City dahil umano sa nararanasang matinding init ng panahon ayon sa Bureau of Fire Protection. Mula sa Butuan City, narito ang report ni Raymond Octubre live. Go ahead, Raymond. Yes, Gladys, maayong udto, ming taas og siyam kakaso ang sunog kon na 64% nga nalatid sa dakbayan sa Butuan na sukad bulan sa Enero kung itandi sa kaparehong panahon na niadtong 2018. Gladys, sumala sa Bureau of Fire Protection Butuan tungod kini sa naaguman nga init nga panahon sa nasod. Gumikan sa init nga panahon, dali lang mahitabo ang insidente sa grass fire o dali rasab nga magdilaab ang mga balay nga binuhat sa light materials. Sa dato sa BFP Butuan, usa sa nagunang rason sa sunog sa lungsod ang electrical ignition. Ikaduha ni ini ang pagdula sa mga bata og pusporo, kandila o uban pang ginikanan sa karayo. Gladys, pahimangno sa BFP Butuan, sigurohong naka-unplug ang tanang appliances sa balay kon sa opisina kung wala kini ginagamit. Ipalayo sa mga bata ang unsa mang butang pagagikanan sa kalayo. Kung adunay mga makitang depekto sa inyong electrical wirings, dali kining ipalayo o ipaayo sa elektrisyan aron dili mo sangpot pa sa pagkasunog. Gladys, usa sa mga aktibidad nga pagkahimuon sa Bureau of Fire Protection Butuan sa karong Fire Prevention Month ang pagpahigayon og fire prevention training sa mga sakop sa mga lokal nga panggamahanan sa rehiyon o dakbayan. Gladys. Maraming salamat, Raymond Octubre, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Samantala, binuksan na ngayong araw ng Technical Education and Skills Development Authority ang TESDA Pampanga Skills Competition 2019. Mula naman sa Pampanga, narito ang report ni Leslie Widem live. Yes, Leslie? Yes, Gladys. Magandang tanghali. Binuksan ngayong araw ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Abot lahat Building the Skills of Tomorrow Pampanga Skills Competition 2019 dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Katuwang ng TESDA sa kompetisyong ito ang Pampanga Federation of Technical Institutions. Layunin nito na makahanap ng mga estudyanteng magagaling sa skills na kanilang napili sa TESDA. At ang mga mapipili naman dito ay maipanlalaban sa regional level of competition. Ang mananalo naman sa regional level of competition ay ilalaban sa Asian Skills Competition at World Competition. 8 eskwelahan sa Pampanga mula sa mga universities and colleges ang malalaban-laban upang umabot sa regional level. Ang mga skills na paglalabanan ay ang welding, cabinet making, fashion technology, automobile technology, beauty care, restaurant services, cooking, graphic design, technology, IT network system administration, mechanical engineering design CAD, web design and development at software solutions for business. Ayon sa TESDA, nagkakaroon ng ganitong programa upang magkaroon ng oportunidad at karagdagang kaalaman sa mga kababayan natin na gustong maabot ang kanilang pangarap. Magtatagal ang naturang kompetisyon hanggang sa Miyerkules. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Gladys? Maraming salamat, Leslie, nag-uulat ng live. At yan ang mga balitang Promdi. Ako si Gladys Tuabi, magandang tanghali. Tulog muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang dalawang motorcycle rider na nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Metro Manila kagabi. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Habang nagruronda ang grupo ng UNTV Rescue sa Quezon City, ay nadaanan ng mga ito ang aksidente sa pagitan ng isang motorsiklo at jeepney sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa bahagi ng Muñoz pasado alas 11 kagabi. Paliko sana sa U-turn slot ang jeepney nang mangyari ang insidente na ikinasugat ng motorcycle rider na si Carl Baluyot. Nagtamo ito ng mga galos sa kaliwang binti at pasasaka ng paa na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue Team. Tumanggi naman na magpagamot ang asawa nito na kasama niya nang mangyari ang aksidente at nagdesisyon sila na wag nang magpadala sa ospital.
Samantala, nakatihaya pa sa kalsada nang abutan ng isa pang grupo ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki sa P. Sanchez Street sa Santa Mesa, Maynila bandang alas 12:30 kaninang madaling araw. Sugatan ang 35 anyos na motorcycle rider na si Michael Ramon Monteroso bunsod ng pagkakadaos-dos sa kalsada. Bigla ako kasi siya dumating, ang tuloy ng dating niya, mag-isa lang naman siya. Bigla na lang tumumba siya ron, kumaladkad na lang siya. Siguro pag preno niya ron sa may lubak, yun na, dire-diretso na siya. Nagtamo si Monteroso ng hiwa sa baba, pasasaka ng noo at mga galo sa tuhod at paa. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat na tinamo ng biktima at pagkatapos ay dinala ito sa Our Lady of Lourdes Hospital para sa kaukulang atensyong medikal. Kung sakaling kayo rin ay makakasaksi ng aksidente, ay maaari rin kayong humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa numerong 911-8688 o 911-UNTV. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Umakyat na sa 50 ang bilang ng mga namatay sa mass shooting sa Christchurch, New Zealand noong nakaraang linggo. Narito ang report ni Elsie Marcos. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa mass shooting sa Christchurch, New Zealand. Sa ngayon ay umakyat na sa 50 ang bilang ng mga nasawi habang 13 ang nasa kritikal na kondisyon sa 34 na mga sugatang ginagamot sa ospital. That it is with sadness that I advise that the number of people who have died in this awful event has now risen to 50. As of last night, we were able to take all of the victims from both of those scenes, and in doing so, we have located a further victim. So that brings the number of those who have died to 50. Sa ngayon ay hindi pa naibabalik sa pamilya ang labi ng mga biktima dahil patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Ang katawan ng ika-50 nasawi ay natagpuan sa Al-Noor Mosque na kung saan mahigit 40 ang namatay noong Biyernes nang biglang pagbabarili ng gunman ang mga tao gamit ang semi-automatic rifle. Sa ngayon ay inihahanda ng pamahalaan ang paglilibingan sa mga nasawi sa pamamaril. Makikita ang mga excavator sa sementeryo na nagbubungkal ng lupa ng paglilibingan. Ipiniresenta naman sa korte noong Sabado ang suspect na si Brenton Tarrant at sinampahan ng kasong murder. Si Brenton ay isang 28 anyos na Australian citizen. Ipipresenta ulit ito sa korte sa darating na April 5. Nakaposes ang suspect at may suot na white prison suit. Hindi nagsalita si Tarrant at tanging ang abogado nito ang sumasagot sa tanong ng judge. Ayon sa pulis, posible na masampahan pa ng patong-patong na kaso ang naturang suspect. Ikinagulat naman ng lola ng suspect nang mabalitaan ng ginawa ng kanyang apo. We're all gobsmacked. We don't know what to think. You know, the media is saying he's planned it for a long time, so he's obviously not of sound mind, I don't think. Sinabi rin ng lola ng suspect na nagbago ang pag-uugali ni Brenton na mag-travel ito sa ibang bansa. It's only since he travelled overseas, I think, that boy has changed completely to the boy we knew. Samantala, labis naman ang pag-aalala ng mga Pilipino na naninirahan malapit sa pinangyarihan ng mass shooting. Sa ngayon hindi na kasi any moment pwedeng lumabas yung mga gunman at muling gawin yung katulad ng ginawa last Friday. Tapos may mga nababasa rin ako na sabi ng mga pulis na stay vigilant. Nag-aalala po ako sa kanila na baka meron pa pong ibang mga masamang loob na hindi pa po nahuhuli. Kaya po nakaka-nervous din po. Ngayon pa lang nangyari sa New Zealand to dahil alam po namin ito po yung isa sa mga safest place sa world. Pero ang ikinaganda, mas visible yung mga pulis kahit saan lugar nakakalat sila. Lalo na pag may mga event na tulad ng mga ganito, may mga nakabantay ng pulis sa labas. Isang vigil ang isinagawa noong Linggo ng gabi upang alalahanin ang mga nasawi sa pamamaril. Nag-alay ng mga bulaklak ang mga kamag-anak at maging ang mga residente ng Christchurch malapit sa mosque. Nagsagawa rin ng tribute ang ibang bansa bilang pakikiramay sa itinuturing na worst massacre sa New Zealand. Elsie Marcos, UNTV News and Rescue, New Zealand.
Epektibo na simula pa kahapon, March 17, ang pagtiwalag ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Narito ang report ni Rosalie Cos. Isang taon mula nang magsumite ng notifikasyon ng Pilipinas sa United Nations hinggil sa pagkalas nito sa Rome Statute. Simula kahapon, 17 ng Marso, araw ng Linggo, hindi na kabilang ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Una nang nagsumite ng petisyon ng opposition senator sa Korte Suprema upang pigilan ito, subalit wala pang desisyong inilalabas ang Korte upang pigilan ito. Nagpahayag din ng ICC ng panghihinayang hinggil sa usapin at hinikayat ang Pilipinas na isaalang-alang ang pasya. Kinundi na naman ng Gabriela Party List ang Duterte administration sa pagkalas sa ICC at umiiwas nila ang pamahalaan sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte sa madugong anti-drug war. Maitutulad niya ang punong ehekutibo sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinatalsik ng taong bayan sa pwesto. Iniutos ni Pangulong Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC noong March 2018 nang i-anunsyo ng tribunal ang pagkakaroon ng preliminary examination sa reklamong crimes against humanity laban sa punong ehekutibo kaugnay ng war on drugs. Nanindigan naman ang Malacanang na hindi naging miyembro ang bansa sa Rome Statute na siyang lumikha sa ICC. At kung itutuloy anya ng ICC ang hakbang nito laban sa Pilipinas, patunay lang anyang nilalabag ng institusyon ang probisyong lumikha nito at desidido anya sa panghimasok sa sovereignty ng bansa. Nanindigan din ng palasyo na gumagana ang judiciary sa bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. The Supreme Court of Israel has disqualified the leader of the far-right Jewish Power Party from the next month's elections. Bianca Chiano reports. Israel's top court disqualified on Sunday a far-right Jewish politician from next month's national election and approved the candidacy of a disputed Arab party, overturning March 6 decisions by the election board, a court statement said. The Supreme Court rulings were widely expected and unlikely to shake Prime Minister Benjamin Netanyahu's efforts to craft a rightist alliance that might secure him a record fifth term. But they deepened the vitriol of a campaign in which his camp has cast itself as the victim of judicial overreach and media bias, and has in turn been accused by center-left rivals of race baiting and fear-mongering. There's a legal junta here which wants to take over our lives. They tell you there is a democracy here. It's not a democracy. There is a legal junta here, unfortunately, which took power into its hands. The court found in favor of appellants who argued that Michael Ben-Ari of the Jewish Power Party had displayed anti-Arab racism. That view was backed by Israel's Attorney General. Other members of Jewish Power, a small faction that is part of an ultra-nationalist list, which last month forged an election alliance with Netanyahu's Likud party, remain eligible to run. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Firefighters in Deer Park, Texas battled a giant blaze on Sunday afternoon after a tank fire broke out at the Intercontinental Terminals Company. City officials warned residents to shelter in place as the uncontrolled fire sent plumes of thick, dark smoke into the sky. No injuries have been reported. The fire that started at 10 a.m. local time was still burning 4 hours later and showed no signs of being contained. No injuries have been reported. The cause of the fire remains unknown. Therapy dogs help people recover in Brazil. Stephanie C. has the story. Dog-assisted therapies are helping patients in Brazilian hospitals to recover sooner. Through interaction between people and animal, dozens of volunteers with trained dogs visit institutions that look after children, the elderly, or people with special needs every week. When they visit us, I get happy and I forgot some of my sadness. According to Nayara Brea, the animal therapy coordinator, patients have welcomed the dog-assisted treatments and believe it helped them a lot in recovery. It is clear how the patients were before receiving the treatment and how they are interacting and how they are after interacting with the dogs. It changed completely.
The patients are happier, more receptive. Even in the part of physiotherapy, they are more open for treatment and move more with enthusiasm. The animals end up giving them a lot of motivation. The dogs are trained to interact with all types of people and must undergo regular health checks. Each visit lasts about 15 minutes and depends on the patient's situation. The dogs can either visit them in their room, or if the patient has more mobility, they can play games together. We have gained another vision about life and health. It means a little for us, but for the patients, it means a lot. And of the time that's happened here, I always say that it is an investment, not only for the patients, but also for me. Stephanie C., UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil yung pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at God bless.